Naningkit ang mga mata ni Bethany habang tinatanaw ang lalaki sa malayo. Biglay gusto niya itong takbuhin upang mas malinaw na makita ang itsura. Pamilyar ang bulto nito pero alam niyang hindi pa niya nakikita ang lalaki. Pero gusto niya itong makilala ngayon. Akbang maglalakad siya patungo doon matapos makitang sumakay na ito ng sasakyan. Ngunit naantalang paghakbang niya noong maramdaman ang mahigpit na hawak sa kanyang siko. "Where do you think you're going, Beth? Pirmahan mo na para matapos na lahat sa atin." Ani Malcolm na mariin ang titigan ang dalaga. Mahinang tumawa si Beth at muling binalingan ng asawa. Ang dating asawa. Para sa kanya ay hiwalay na sila kahit walang annulment. Ngumising siya at kunwaring binasa muli ang papel. Humihigpit ang hawak niya doon sa bawat martilyong pumupukpok sa puso niya. Wala na talagang binuo niyang pag-ibig at balak na pamilya. Naglaho ang pangarap niyang manatiling Mrs. Gutierrez. "Here's the ballpen. Pirmahan mo na, be." "Don't call me, be." Asik niya kay Cindy at tinitigal lang ang inaabot nitong ballpen. Tingin ba nila ay tanga siya para basta na lang pumirma? Hindi niya hahayaang maging masaya sila kung kaya't mas ngumisi siya at ginawang pamaypay ang papeles. Bago nilahad muli ang kanyang palad. "Susi, Malcolm." Inip niyang hingi. "Pirma muna bago, susi. Isaksak mo sa baga mo yan, susi. Kahit manigas ka pa riyan, hindi ako pipirma at hindi ko hahayaang maging malaya kayong dalawa." Nanggagalaiting sigaw niya bago mabilis na tumalikod. Tuloy-tuloy ang lakad niya patungo sa kanyang sasakyan kahit parinig niya ang atungal ni Cindy at pagtawag sa kanya ni Malcolm. Galit niyang initsa sa backseat ang mga papel at pinagana ang sasakyan kahit pakita niyang hinabol siya ni Malcolm. Kumatok ito sa tapat niyang bintana. "Beth, please, huwag na nating pahirapan pang sarili natin. Hayaan mo na ako maging masaya." Humigpit ang hawak niya sa manibela at alam niyang anumang oras ay babagsak muli ang mga luha niya. Ngayon niya kina-question ng sarili kung marami ba siyang pagkukulang, gayong alam niyang naibigay niya lahat. "Beth, please lang, pakawalan mo na ako. Let me be happy and in peace." Napailing siya. Agad na binaba ang bintana at pinakitaan ito ng gitnang daliri. "Tabi, kung ayaw mo ma-rest in peace." Sigaw niya at walang pakialam na minaneho ang sasakyan kahit pa hindi pa tumatabi si Malcolm. Akala nga niya'y magpapasagasa ito pero hinila rin naman ni Cindy palayo. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa manibela habang nananakit ang lalamunan sa badyang pag-iyak. Parang sumiyas siya. "Paano naman ako?" Tanong niya sa sarili. "Ah!" Malakas niyang sigaw at hinampas ang manibela. Wala na siyang pakialam kahit maaksidente pa siya ngayon. Pero nakarating pa rin siya ng ligtas sa kanilang ancestral house. Bitbit ang annulment papers ay lakad-takbo siyang pumasok sa loob habang walang ampat ang kanyang pagluha. Patakbo siyang tumungo sa kanyang kwarto at sumubsob sa kama. Doon niya binuhos ang galit, hinanakit at sakit. Maghapon siyang umiiyak at kung hindi pa pumasok sa kwartong ate Cassandra niya, ay hindi niya mamamalayang gabi na. "Beth, what happened?" Tarantan tanong nito habang pilit siyang binabangon. Inaninag niya ito sa mga namamagang mga mata. Nakasuot pa ito ng pang-opisina kaya alam niyang nakauwi ng maging ang kanilang mga magulang. "Ate!" Garalgal ang kanyang boses at muli lamang naiyak. "Si Malcolm na naman ba?" Hindi siya tumango at nanginginig ng inabot sa ate niya ang annulment papers. Malutong itong nagmura at alam niya nagpupuyos ito sa galit kagaya niya. "Walang hiyang Malcolm, ginamit ka lang at ngayon mas nagagalit si daddy sa'yo. Ay lumipat ng putahe." Gigil niyang sigaw. Namewang ito habang siya'y nagyuko lamang. "Nanggigigil ako, Beth. Gusto ko sakalin niyang asawa mo." Pagangat niya ng tingin ay nanginginig nga ito sa galit. Pero imbis na pigilan ito kagaya rate ay tahimik lamang siyang umiyak. Hindi na niya maipagtanggol si Malcolm. "Babawiin natin ang bahay mo." "Beth!" Dumadagungdong na sigaw ng kanyang daddy at rinig nilang mga may bibigat at nagmamadaling yabag nito patungo sa kanyang kwarto. Pareho silang natulos ng kanyang ate, napalunok at nagkatinginan. Ngayon ay alam niyang hindi siya nito may pagtatanggol. Malakas na bumukas ang pinto't niluwanon ang galit na daddy niya. Namumulang mukha nito at nanginginig ang mga labi, kung kaya't wala sa loob na napababa siya ng kamat na patayo ng tuwid. Sa likod nito ay ang mommy niya na alam niyang galit din.
Where have you been? Talaga bang pabayak at walang pakialam kahit na bumagsak ang kumpanya? Ani ng kanyang daddy na humakbang palapit sa kanya. Hindi siya makapagbigkas ng salita at hindi makapagsabi. Alam niyang lalala ang galit nito kung malaman ng totoo. At halos manginig siya sa kaba matapos itong makita at agawin sa kamay ng ate niya ang annulment papers. Nakikipaghiwalay ang asawa mo? May diing tanong nito. Nahigit niya ang hininga at walang magawa kung hindi tumango. Bumakas ang labis na galit dito at mariin niyang ipinikit ang mga mata. Matapos makitang umangat ang kamay nito at balak siyang sampalin. Daddy! Guillermo! Magkapanabay na sigaw ng kanyang ate at mommy. Kumalma ka, Guillermo. Huwag mo sasaktan ang anak mo! Sigaw ng mommy niya. Napamulat siya ng mata para lamang makitang nasa ere na ang palad nito at talagang balak siyang pagbuhatan ng kamay. Bumagsak ang luha sa pisngi niya at daig pang sakit nun sa pakikipaghiwalay ni Malcolm. Hindi niya lubos maisip na kaya talaga siyang saktan ng kanyang daddy. Nanginginig nitong binaba ang palad matapos matitigan ang mga mata niya at pagluha. Ganyan ang napapala ng mga swail na anak at nag-asawa ng tambay sa kanto. Mariing bigas nito bago dismayadong umiling. Fix yourself. You disappoint me again, Bethany. You're such a disappointment. Anito tinulak pang kanyang noo gamit ang hintotoro. Napabagsak siya sa sahig at mas naluha. Nanginginig na kumuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ka na nagbago, Beth. Isa ka pa rin malaking disappointment hanggang ngayon. Huling bigas nito bago lumabas ng kwarto, ngunit ang lahat ng yon ay sumiksik sa utak at puso niya. Kasabay ng muling pagbagsak ng kanyang mga luha. Dinamdam niya ang lahat ng iyon. Sa tanang buhay niya, hindi niya maalala kung kailan ba natuwa ang daddy niya sa kanya. Personal man o sa negosyo. Lagi itong galit. Disappointment? Tanong niya sa sarili. Siguro nga'y nakakadismay ang pagpapakasal niya ng maaga. Tapos ay ang asawa pa niya nanghihingi ng hiwalayan. Bumuntong hininga siya at nilagyan ng nude lipstick ang mga labi. Bago hinagilap ang kanyang bag. Sakto yun sa pagbukas ng pinto't niluwa ang ate niya. Tumikim ito. Gusto ko sanang malaman kung sinong babae ni Malcolm. Pinapatanong ni daddy. Sandali siya natigilan. Gusto niya sanang sabihin agad, ngunit baka mas kampihan nila si Cindy. Trust me, bunso. Galit si daddy sa'yo pero hindi niya palalampasin ang ginawa ni Malcolm. Hikayat nito. Muli siyang bumuntong hininga. Si Cindy ate, baliwalang bigkas niya. Tila tanggap na niyang hindi anghel ang pinsan niya. What? Litong tanong nito. Kumibit balikat siya at inangklang braso sa kapatid. Kung ayaw mo maniwala, ayos lang. Maging ako kasi nagulat din, matapos kong malaman. Napatango ito at tinapik ang braso niya. May kalalagyan ng ahas, Beth. Bulong nito pagkaraan ay pareho silang natawa. Ngunit naglaho ang ngiti niya matapos datnan sa ibaba ang dad at mami niya. Na tila hinihintay talaga sila. Agad na tumakbo doon ang ate niya at binulungan ng daddy niya. Nilingon siya nito ngunit hindi naman ngumiti, kaya nagyuko na lamang siya ng ulo. Let's go, Beth. Baka may ibigay na meeting ang daddy mo sa'yo mamaya. Please, do your best. Huwag mong hayaang magalit na naman ang daddy mo. Bulong ng mami niya sa kanyang tenga bago siya marahang hinila palabas ng bahay. Sa biyahe ay tahimik silang buong pamilya. Nagbubulungan silang magkapatid ngunit kapag dadapan tingin ng daddy nila, ay daig pa ang sundalo kumakaupo ng tuwid. Kailan pa naging babae ni Malcolm si Cindy? Biglang tanong ng daddy niya. Nagkatinginan sila ng ate Cassandra niya at nung tumango ito ay doon lang siya sumagot. 1 taon na po. 1 taon pero hindi mo namalayan? Sarkastikong tanong nito ngunit tinikom niya mga labi. Yan ang mali sa'yo, Beth. Masyado kang matiwala. Hindi ka mapagmatsyag at madali kang maloko. Hindi ka rin marunong makinig kaya ka napapahamak. Sermon nito na mas ikinatihimik niya. Tama naman kasi ang daddy niya. Bumagsak ang tingin niya sa ate niya matapos nitong bumulong. Don't be upset, he's worried. Napatango siya tinayaan na yon. Pero pagdating sa kumpanya hindi niya inaasahan ang presensya ng tiya Maureen niya na kasama si Cindy. Malugod pang humalik ang mga to sa kanilang pisngi na tila ba walang ganap sa kanilang magpinsan. Nag-alala ko, Kuya Guillermo. Akala ko may nangyaring masama sa kumpanya at kailangan mo na ng tulong ko. Umismid ang daddy niya at matalim na tinignan ang kanyang tiya bago binalingan si Cindy. Pack your things, Cindy. Ibibigay ko ng parte niyo sa mana pero pagkatapos noon ay wala na kayong matatanggap. Tanggal ka na rin sa trabaho.
At ayoko makitang umapa ka pa rito sa kumpanya. Bring your mother with you. I don't want to see you both of you for the meantime. Matatag na bigkas ng daddy niya na nakapagpalaki sa mga mata nila. But tito, shut up Cindy. Ang kapal ng mukha mong magpakita gayong inahas mong asawa ng pinsan mo. Sigaw ng mami niya. Huwag mo sisigawan ng anak ko, Claudia, ani Tia Maureen. Malandi ang anak mo, Maureen. Sa bagay, kanino pa ba magmamana kung hindi sa'yo, di ba? Segunda ni mami. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi malandi ang anak ko. Kasalanan ba niyang mas nagustuhan siya ni Malcolm? Kasalanan ba niyang hindi mabigyan ni Beth ng anak si Malcolm? Baog ang anak ninyo. Yan ang totoo. Muntikan matumbas si Beth sa narinig lalo pat natigilan ang mga magulang niya. Isa pa, hindi niyo pwedeng tanggalan ng karapatan si Cindy. Isa rin siyang Del Rio. Manahimik ka, Maureen. Alam nating dalawa na hindi siya anak ng kapatid ko. Anak mo siya sa isang hardinero na pumatay sa kapatid ko. Malamig na bigkas ni Daddy. Muli silang natigilan at maging si Cindy natigagal. Mommy, is that true? Mahinang tanong nito. Shut up, Cindy. Importante, buhay ka. Ani ng kanyang Tia Maureen na hinigit sa siko ang anak. Aalis kami ngayon, pero babalikan kita, Guillermo. Hindi makatarungan ang ginawa mo. Ani nito bago tuluyang hinila palabas ang anak. Para silang nanghina sa nangyari at pare-parehong napaupo. Is that true, Daddy? Hindi namin kadugo si Cindy? Usisa ng ate niya. Shut up, Cassandra. Bumalik ka sa trabaho, tignan ng financial status natin. Utos nito. At ikaw naman, Beth. Wala kang pakialam kung masakit yung puso mo. Ang gusto ko'y sundan mo si Lyndon Ocampo at magmatsyag. Utos nito sa kanya't nilapagan pa ng kapirasong papel. May meeting siya ngayon sa mga investors. Puntahan mo't kung kaya mong guluhin, gawin mo. Alam niyang maraming laro ang gusto ng daddy niya, ngunit wala siyang magawa kung hindi sumunod. Matyaga siyang naghintay sa restaurant at naglaan ng oras para tignan sa internet ang itsura nito. Siya mismo'y natigilan matapos makita kung gaano ito kakisig, na kahit may kakapalan ng kilay ay bumagi naman sa tangos ng ilong nito at manipis na labi. Maging ang kayumangging mata nito ay nagsisigaw ng kapilyuhan at hindi siya magtataka kung hindi ito nawawalan ng babae. Lyndon Ace Ocampo, mahinang usal niya. Napalnok siya matapos biglang sumagi sa isipan niya. Ang lalaki sa hotel at muling mag-play sa utak niya ang mainit na pagsasalong yun. Biglang nalagyan ng itsura ang lalaki sa imahinasyon niya at naging si Lyndon yon na nagpainit sa kanyang katawan. Bumigat ang paghinga niya at mabilis na umiling. Binitawan niya ang cellphone sa mesa at sinampal-sampal ang sarili. Alam niyang hindi si Lyndon yon, ngunit tila siya hinahapo sa naisip ng lalaking nagromansa sa kanya. Umukit pa muli ang tattoo nito sa kanyang isipan. Are you looking for me, miss? Ani ng malalim, ngunit may kapilyuhang boses. Suabe rin niya na humagot sa tenga niya. Pagangat niya ng tingin ay nasalubong niya ang kayumanggi nitong mga mata na agad lumipad sa cellphone niya ang tingin at nangisi. Hindi ko alam na pinaglalaanan ako ng isang magandang binibini. Pagyayabang nito. Daig pa ni Lyndon ang nanalo sa loto sa nidiskubre. Kanina pa lang sa pintuan ng restaurant ay nakuha na ni Bethany Del Rio ang atensyon niya. Nagtataka siya kung bakit ito naroon sa lugar ng meeting nila. Malayo pa lang ay nagnanakaw na siya ng tingin sa taglay nitong pino at ganda. Ang ash blonde nitong buhok ay may buhay habang ang kutis ay kumikinang. Nang makalapit ay mas namangha siya sa itsura nito. Bagay ang malalantik nitong pilik mata sa cute nitong ilong at labing nagkorteng puso. Ang liit ng mukha nito kaya lamang yatang sakupin ng kanyang palad. Tumakon tingin niya sa katawan nito at paniguradang maliit lang ito kapag nasa ilalim na niya. Nakagat niya ang labi sa naisip. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon ng katawan niya sa dalaga. Tila hinihilang katawan niya na madikit dito kung kaya't masumakbang siya palapit. Mahina pa siyang natawa matapos nitong sampalin ng mahina ang mga pisngi na para bang ginigising ang sarili. Ngunit mas namangha siyang makita ang sariling larawan sa cellphone nito. Nangisi siya at nadagdag ang kayabangan. Are you looking for me, miss? Muntikan na siyang mautal at matulala matapos itong mag-angat ng tingin. Nangungusap ang itim nitong mga mata. Hindi ko alam na paglalaanan ako ng oras ni isang magandang binibini. Suwabing bigkas niya. Tila ito na estatwa ngunit kalaunan ay nangunot din ang noot mabilis na sinara ang cellphone. Tumikhim at mahinhing naglahad ng kamay. Yes, I got curious upon hearing your name.
I guess it's nice to meet you, Mr. Lyndon Ace Gutierrez. Malugod nitong bigkas. Tila humagod ang boses nito sa buong katawan niya at pinaglakbay ang init doon. Napatitig siya sa kamay ng dalaga na halatang hindi gumagawa ng gawaing bahay at noon muli niya itong tinignan ay bigla nala sumagi sa isip niya ang babaeng nakatalik. Hanggang ngayon ay pinaghahanap niya pa rin iyon at ang makitang isang magandang dilag sa harapan niya ay nagpapabuhay sa katawang lalaki niya. It's not that bad to be friends with your enemy anyway. Aniya, bago mabilis na tinanggap ang shake hands ngunit napapaso niya rin yung binitawan sa kakaibang init na nararamdaman. Tingin ko'y makikita na tayo ng madalas, Mr. Ocampo. Ngumiti ito ng maliit ngunit alam niyang peke lamang yon. Panigurado siyang magiging espiya ang babae at hindi niya hayaang matalo siya ng mga Del Rio. Mukhang mas maruming maglaro ang mga ito. Napangisi siya at dumukhang palapit dito bago bumulong. Miss, I love to play dirty. Be sure you love it too. Paalala niya nagpaawang sa mga labi nito. Malit siyang umitit walang sabing tumalikod matapos matanaw ang dalawang foreigner na target investors nila. Pansamantala niyang kinalimutan ng dalaga ngunit miminsan niya itong sinusulyapan kahit nasa gitna ng meeting. Nahuli niya pa itong matalim na nakatitig sa mga folder sa harap nila at alam niya kung bakit. Naisip niya kung papayag itong makasalo siya sa kama ibibigay niya ang dalawang investors na yon sa dalaga. Ngunit alam niyang malabo itong pumayag kaya't siniksik na lamang niya sa likod ng isip ang mga yon at nag-focus sa meeting. Isn't she the daughter of the Guillermo del Rio? Ani Mr. Wood. She is, but she's not here for business, sagot niya. Wala naman kasi siyang nakikitang kamiting ng dalaga at mukhang espiya lamang talaga ito ng kanyang daddy sa araw na yon. She's pretty, but their company doesn't perform well nowadays. If she will marry me, I will save them from their nearing bankruptcy. Ani naman ni Mr. Brown na halos kaedad na ng daddy nito. I guess she'll be good in bed, dagdag pa nito. Naikuyom ni Lindo ng mga kamao at halos magdilim ang paningin niya sa narinig. Sandali siyang natakot para sa dalaga at nainis sa mga kausap. Halatang nagnanasa ang mga ito sa dalaga. Let's make a threesome with her. Hindi na ituloy ni Mr. Wood ang sinasabi matapos bigla ang tumayo ni Lindon. Sa oras na yon ay gusto niyang gulpihin ng mga kausap at ilayo doon ang dalaga. Are you okay, Mr. Ocampo? Don't worry, we're still into your company. But if you decline, then we will go after the Del Rio. Ngumisi pa si Mr. Brown. Umigting ang panga niya at balak ng iwanan ng mga to, ngunit sa sinabi nito'y kinalma niya sarili. Kung tatanggi siya'y tatakbong mga ito sa dalaga at ayaw niyang mangyari ang pantasya ng mga ito. Pilit siyang umitit nilabas ang ballpen. Mariin ang hawak niya doon at pinipigilan ang sariling sakta ng dalawa. Hindi pa panahon para mapunta siya sa rehas. Let's sign the contract so we can wrap this up. Ani at mabilis na pumirma sa kontrata. Tahimik na pumirma ang dalawa at nung matapos ay kagad niyang inipon ng mga dokumento. Walang salitan tumalikod siya at humakbang paalis. Ngunit kusa rin siya natigilan. Natakot siya bigla na baka higitin ng mga itong dalaga kapag wala na siya. Kaya naman humarap siya mulit nang makitang malalapit ang mga ito'y. Sa tumatay ang dalaga ay mabilis siyang bumalik at sabay na hinawakan ng siko ni Mr. Wood at Mr. Brown. Did you forget something? Litong tanong ni Mr. Brown, ngumisi siya at umiling. Let's grab a drink and celebrate. There are a lot more girls inside the bar than here. Tukso niya. Sure, it will be fantastic then. Nagagalak na aniya ni Mr. Wood. Kunwari siyang humalakak. It will be drinks on me. My treat. Masayang nauna pang lumabas ang dalawa habang siya'y tinatanaw si Bethany Del Rio na nasa tengang cellphone at mukhang paalis na din. Luminga pa ito sa paligid at noong magtamang mga paningin nila ay malit niyang tinaas ang kamay upang magbabay. Ngunit naibaba niya kagad yon matapos mangunot ang noon nito at mapagtantong ginawa niya. Niligtas kita ngayon pero sisingilin din kita, Miss Del Rio. Bulong niya sa hangin bago sumunod na lumabas. At alam niyang darating ang araw na yon dahil hindi siya papayag na mapunta sa iba ang babae. Sa kamay niya ito babagsak at sisiguraduhin niya ang bagay na yon. Saan ka ba pupunta, Beth? Bumalik ka na sa kumpanya kung ayaw mong magalit si Daddy. May gigil na utos ng ate niya mula sa kabilang linya. Ngunit wala doon ang atensyon niya kung hindi na kay Lyndon Ocampo. Kanina pa gustong kumulo ng dugo niya sa lalaki. Napakahambog nito at napakayabang.
Akala yata nito'y pinapantasya niya pagkatapos makitang larawan sa cellphone. May bilin pang play dirty ang loko. Bet, ano na? Sigaw ng ate niya. Huminga siya ng malalim at sinundan ng tingin ng papalabas na bulto ng lalaki kasama ang dalawang investors nito. Kailangan niya sumunod doon dahil wala siyang masasabing report sa daddy niya. Ang layo ng mesa at ang presensya ng lalaki hindi nakatulong sa focus niya. Lalo na ang mga sulyap-sulyap nito. Sandali lang ako ate, extend yata ang meeting nila. Susundan ko lang. Umungol ito ng pagtanggi. Huwag na, baka mapahama ka pa. Umuwi ka na ng maaga. May dinner tayo sa mansyon. Pagpating ng tawag ay mapait siyang ngumiti. Dati-rati maaga siyang umuwi para kay Malcolm. Lagi siyang sabik noon na makitang asawa, pero iba na ngayon. Wala na siyang asawang uuwian, hindi na rin bawal ang magpagabi. Bahala na kung magalit ang daddy niya, pero ayaw niya ring umuwi nang walang report dito. Doon lang naman ito matutuwa kapag may bagong balitang ikakabagsak ng mga okampo. Minsan ay nakakapagod din na may kaaway, pero alam niyang hindi na magkakasundo kailanman ang mga kumpanya nila. Huminga siya ng malalim at mabilis na ring lumabas sa restaurant. Tahimik niya sinundan ang lalaki. At noong makitang magpapark ito sa kilalang bar, ay nagdalawang isip siya. Ibig sabihin ay iinom pang mga to? Ganito ba laging ginagawa niya? Dalhin ng bawat investor sa mga inuman? Bulong niya sa sarili. Ngunit lumabas din ang sasakyan at sumunod papasok. Pagpasok ay parang muli siyang naibalik sa pagkadalaga. Ang tagal na noong huling punta niya sa bar. Tumatakas pa siya noon sa daddy niya. Ngunit simula noong maikasal sila ni Malcolm ay pilit niyang iniwasan ang anumang inuman. Baka ito ng araw na sundin naman niya ang gusto niya. Uminom at kalimutan ang nakaraan. Bago tumuloy ay marahan niyang inalis ang suot na wedding ring. Wala nang saysay na isuot pa yon. Ngumisi siya tumakbang, ngunit kaagad siyang natigilan pagkarating sa gitna matapos umulit ang eksena sa convenience store at ang sa hotel. Napalunok siya bigla. Gusto niyang tumakbo sa takot na maulit ang ganong pangyayari. Hindi pa naman siya tanga para manghila ulit na lalaki. Beth, as in Bethany Del Rio? Anin ang boses ng babae nagpalingon sa kanya? Umawa ang mga labi niya matapos makilala to. Dati niya itong kaklase noong college. Oh my, ikaw nga. Long time no see, Beth. Kamusta na? Kasal na ba kayo ni Malcolm? Hindi ba lagi kang dumadaan sa barangay nila dati? Tuloy-tuloy na bigkas nito at mabilis pa siyang niyakap. Natigagal siya. Isa ito sa mga nakakaalam kung gaano siya patay na patay noon sa asawa niya. Tumikim siya at maingat na kumala sa yakap bago ngumiti. I'm fine, Avril. So kayo na ni Malcolm? Ay, tukso nito. Hindi naging kami. Pagsisinungaling niya. Ayaw na niya ipagsabi pang naging kasal niya, lalo pati walay na rin naman sila. Mas mabuting sabihin hindi naging sila upang walang kumalat na iskandalo. Napasimangot ito, ngunit umangkla din sa braso niya at hinila siya nito patungo sa mesa nila. Sayang naman, tingin ko naman crush ka rin noon. Pali na nga lumapit, hindi ka pa tinuka, ani nito. Ngunit nawala doon ang atensyon niya matapos maramdaman ang titig mula sa kung saan. Lumiwat ang tingin niya para lamang makita si Lyndon, na nasa bar counter at mariing nakatitig sa kanya. Hindi nito kasama ang dalawang investors bagkus ay may kasama itong lalaking blonde ang buhok na kaedad nito. Gwapo no? Bigas bigla ni Avril. Sino? Bali niya rito ngunit tinuro nitong kinaroroonan nila Lyndon. Gwapo ni Julio no? Crush ko yan pero ang hirap abutin. Nangunot ang noon niya, ngunit napagtaturin niyang kasama ni Lyndon ang tinutukoy nito. Muli siyang tumingin sa patungo doon at parehong nakatingin na ng dalawang lalaki sa banda nila. Nakangisi na tingin niya ay pinag-uusapan sila. Inom pa, Beth, para sa puso nating wasak. Humahalakak ito at inabutan siya ng alak. Napatitig siya roon at nagdalawang isip. Ngunit matapos maalala si Malcolm at Cindy, inisang lagok niya yon. Wala naman sigurong masama na maging malaya, kahit na ngayong gabi lang. Pinagbigyan niya muli ang sarili at kahit dinig niya ang pag-vibrate ng cellphone sa bag niya, hindi niya yung alintana. Siya mismong humila kay Avril patungo sa dance floor. Pero noong nahihilo na ay gusto na niya umuwit baka pa kung saan na naman siya mapunta. Lumayo siya sa dance floor at hinanap ang banyo. Maghihilamos lang siya sandali upang mawala ang lasing niya. Ngunit nung mapunta sa madilim na parte, ay umahon ang kaba niya matapos maramdamang may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang lumingon ng maliit at halos malaki ang mga mata matapos makita ang dalawang investors kanina na sinusundan siya. Sandali siyang natigilan at tila pagkakataon yun upang makausap sila.
Ngunit ang isiping lasing ang mga ito ay nakakaalarma. Muli siyang naglakad, ngunit napasigaw matapos may humigit sa braso niya at sinandal siya sa pader. Mabilis nitong tinakpan ang kanyang bibig gamit ang malalaking kamay nito. Shh! Humagod ang init ng hininga nito sa kanyang balat. Gusto niyang humingi ng tulong ngunit hindi siya makasigaw. Bibitawan kita, pero huwag kang sisigaw, Miss Del Rio. Bulong nito, nahigit niyang hininga noong makilalang boses. Marahan nga siya nitong binitawan habang siya'y nagtutulos sa kinatatayuan. Next time, do not wear something sexy and stop being so beautiful. Muling bulong nito na tila nahihirapan sa kanyang paghinga. Napakurap siya at natigilan. Sunod nitong ginawa hinubad ang suot na coat at pinasuot sa kanya. Hindi siya tumanggi dahil nilalamig na rin siya. Akmang aalis siya ulit ngunit pinarmi nitong palad sa bewang niya. Dahilan upang mapako siya sa pader. Uuwi na ako. Wala sa loob na bigkas niya. Hindi siya komportable sa hawak nito. Nagsalubong ang kanilang paningin at halos hindi siya makahinga. Matapos makitang namumungi ang mga mata nito. Lumiko ang tingin niya at nakitang papalapit na ang dalawang investors nito. Mukhang hinahanap ka namang investors mo, komento niya. Ramdam niyang humigpit ang hawak nito sa bewang niya at kita niyang umigting pangpanga nito. Kasunod doon ay ang pagsakop nito sa mga labi niyang ikinalaki ng kanyang mga mata. Ano kayang gagawin ni Bethany sa ginawa ng lalaking minamatyagan niya? Ano ang gagawin ni Maureen para makabawi sa ama ni Bethany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.